Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day mga kauntahan. Na-miss nyo ba kami? Dahil 3 linggo kaming nawala. Dapat lang kasi na-miss din namin ang show at kayo syempre. Welcome to a brand new episode of People's Court. Ako pumuli ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, hindi makukumpleto ang People's Court kung wala ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge Jing. Hello Attorney Al, at sa lahat po ng ating mga kauntahan, hello po sa inyo. Natatandaan nyo pa ba ako sino? Kasi 3 linggo tayo nawala eh. So ako po muli, si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. And of course, it's great to be back for a new episode, Attorney Al. Na-miss ko ang People's Court, ikaw syempre, lahat ng mga taga-People's Court, and lalo na ang ating mga kahuntahan. Kamusta po kayo mga kahuntahan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan while watching this latest and newest episode of People's Court. Mainit-init pa. So, ikaw naman, Attorney Al, kamusta rin? Ano mga pinagkaabalahan mo sa ating 3-week absence? Ayun, mabuti naman ako, Judge, no? Naging sobrang busy sa bar lectures at iba pang mga ganap. Ayan tuloy, nagkasakit ako. Oo nga. Kamusta ka na ngayon? Okay naman. Ewan ko lang kung dun sa mga nakakapansin, medyo iba boses ko ngayon. Para kang ano nga tawag doon? Bedroom voice. Bedroom voice. Malubari. Nasaan na pala yun? Kilala ba nila si Malubari? Kilala niyo po ba si Malubari? Ayan, i-google niyo po after this episode kung sino naman si Malubari. Pero yun nga, kailangan relax lang. I am feeling better naman na. Okay. At yun, fully recovered ka na. Yes. Okay, that's good. How about you naman, Judge? Ako naman, ayun, hindi naman ako sa bar hindi naman dun sa lecture sa bar. Pero yung mga ibang lectures, MCLE of course, tapos yung sa office, medyo maraming pinagkaabalahan talaga ngayong September. Nasabi ko nga ito September, pagpasok pa lang ng first day. Parang halos walang pahinga. So, I remember, sinabi mo rin yan last year. Yeah, last year. Talaga ba September? Nag-deja vu tuloy. Oo Yung nga, sinabi tapos, mo, eksakto yung words mo. Papasok ang September, ang dami. Maraming trabaho. Nabanggit ko ba noon na parang angkop yung kanta ng Green Day na Wake Me Up When September ends. So yun ang pakiramdam ko ngayon. Diba? Talagang parang ang kailangan natin is rest. Correct. Not that we're complaining, ha? Oo, we're not complaining kasi nga, thankful kami ni Judge Jing, mga kauntahan, dahil sa mga opportunities na dumarating at darating pa sa amin. Oo nga, tama ka doon, Attorney Al. Maganda talaga to have an attitude of gratitude, di ba? Attitude of gratitude, sabi ng iba. And I'm sure na marami sa mga kauntahan natin ang ganun din, hindi po ba? I hope kasama sa mga kauntahan natin yan, yung friend mo na nag-OPC na, di ba? Or one-person corporation, so yung pangalan niya, so-and-so, Juana de la Cruz, OPC. O, di ba? Ang galing. Correct. Kaya nga, dapat pala mag-verify ako sa kanya about that. Oo nga. So, in the meantime, dahil nabanggit na rin natin ang OPC, ayan, o yung one-person corporation, and since nabigyan na ng pagkakataon na magkaroon ng extended run ng episode natin on the one-person corporation, which by the way, ay umabot na ng almost 4K views, di ba? Wow. Yeah, I'm quite sure na panood nyo yung episode na yun, mga kauntahan. Nonetheless, mainam pa rin na panoorin natin ang highlights from that episode kung saan nakasama natin si Dean Serge Sinisa. Roll VTR. Kayo nagdadalawang isip pa kung gusto ninyong magbukas ng negosyo, magtatayo kayo ng korporasyon, mabuti hong ituloy nyo na yan kung yan ang inyong pangarap. Madali na ho ngayong magtayo ng korporasyon. At kapag kayo ho'y nakita ng inyong mga dating kakilala, masasabi ninyo na ako'y may kumpanya na, may korporasyon na akong tinayo. Katulad doon nung nangyari kay Attorney Al, nagulat siya yung dating kaibigan niya, may korporasyon na. Di ho bang ganda? Branding. Kaya ho, gusto natin yan. Kayo ho, iniinganyo rin namin na magtayo kayo ng korporasyon para sa ikabubuti ng ating ekonomiya.
Thank you to our production team for the highlights video. And thank you, of course, sa ating special guest na napakagaling at pero napaka-humble, si Dean Serge Ceniza, for demystifying and simplifying the OPC or one-person corporation for our Kahuntahans. Actually, ako mismo, ang dami kong natutunan kay Dean Serge about the OPC at Attorney Al. Katulad na lang na hindi ito pwedeng buuin for the purpose of practicing one's profession, no? Like for example, sa profession natin. Parang naisip ko, maganda sana. Marjorie Tiwian Conolasco, OPC. Yes, di ba? Good morning, Your Honor. Respectfully appearing. Ali Akbar A. Jumrani, OPC. O, di ba? Pero hindi pala pwede pagka-practice of the profession. So, kasama rin din dyan, no? Bawal din po ang OPC, magpa-practice ng profession sa doctors, accountants, engineers, architects, at iba pang profession, no? Pwede doon, single proprietorship, pwede rin ang partnership, pero hindi ang OPC. So what about you, Attorney Al? Thank you, Judge Jing. And again, thank you kay Dean Serge sa pagpapaunlak sa ating imbitasyon. So ulitin po, Dean Serge, kasi ang dami-dami pang mga topics under commercial law. Oh, yes. So ang gusto ko i-emphasize from that episode is yung pagkakaiba ng OPC sa single proprietorship and corporation sole. Essentially, ang OPC ay may personality apart from the sole incorporator. Tama. Unlike in a sole proprietorship na wala and directly liable si single proprietor. Then sa corporation sole naman, ayon sa Title 13, Chapter 2, Section 108 of the Revised Corporation Code, for the purpose of administering and managing as trustee the affairs, property, and temporalities of any religious domination, sect, or church, a corporation sole may be formed by the chief archbishop, bishop, priest, minister, rabbi, or other presiding elder of such religious denomination, sect, or church. Ayun. So yun pala ang pagkakaiba nila. Correct. Kaya pag sinabi kong corporation sole na ako, baka sabihin, ano relihiyon mo? Correct. Sabihin, nagtayo ka na relihiyon. Pero note na doon sa definition, may imam ba doon? Kaya teka. So pwede ba imam? Pwede ba sa mga parang Muslim? Sabi, or other presiding elder pwede. Pero I haven't heard a corporation sole sa Islam. Na iman. Yun. Anyway, thank you for that, Attorney Al. So mga kahuntahan, ng episode na yon on the one-person corporation ay available pa rin sa Facebook page at YouTube channel na GNN People's Court, together with all our previous episodes. Just click on the episode that you would want to watch and voila! Yun na! Watch, learn, and enjoy. At syempre pa mga kauntahan, para marami rin ang makinabang at matulungan sa pamamagitan ng proper legal information, please like, follow, subscribe, and share our Facebook page and YouTube channel and all our episodes po. And as always, maraming salamat po sa mga kauntahan nating nag-share at nag-share na ng episodes natin. At advance thanks na din po sa mga mag-share pa lang. As we always say here on People's Court, knowledge is power and sharing is caring. Tonto ako doon. Tayong ganon. Knowledge is power. Knowledge is power and sharing is caring. Pero mga kahuntahan, kung gusto nyo naman pong panoorin ang mga episodes ng People's Court na fresh, katulad nitong ating episode, you can catch the latest episode sa premiere airing nito tuwing Sabado, prime time po, alas 7 ng gabi sa One Media Network, which is formerly GNN, na mapapanood po sa GSAT Channel 1, Sky Cable Channel 73, at Pacific Cable Channel 44, among others. Kasi sa mga provinces, iba-iba yung channel nila. Yun nga, mapapanood po yan sa iba pang local cable networks at pati na rin po sa UHF Free-to-Air TV Channel 46. At gaya po ng nasabi namin kanina, kung hindi nyo naman napanood ang premiere airing ng episode, may replays po ang latest episode ng People's Court on different times of the day and night for the entire week hanggang bago mag-premiere airing ulit for the next episode. Yun. Mga kahuntahan, kung wala pa naman po kayong cable provider, nag-isip magpalit ng cable provider, please consider GSAT, kung saan may access po kayo not only to the other exciting homegrown shows of One Media Network like People's Court, kundi pati na rin sa iba pang local and international channels. For further information and about installation, please visit www.gsat.asia o di kaya naman po ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT. Katulad na lang po ng Facebook page nila na @GSAT Direct TV.
And with that, it's time for our special shout-out sa mga piling mga kauntahan natin sa YouTube at Facebook. Tama. Attorney Al, sino bang una nating babatiin? Ayan. So, ang una nating babatiin ay ang kauntahan natin sa Facebook na si Sir Jimmy Ortiz na nag-post ng comments sa ating episode 86 on the cam at JDR with Court of Appeals Associate Justice Selma P. Alaraz. Okay. Sabi ni Sir Jimmy, ito paano action ito? Long live J&N People's Court. Strength and honor. Ayan, diba? Ayan. So thank you po. No? Napaka-short pero napaka-inspiring ng message. Totoo lang talaga. Thank you, Sir Jimmy. Please continue to watch and support the show. Tama. Hello po and thank you po. Sobra, Sir Jimmy. Napakasama si Attorney Al. Napakaigsi ng message pero sobrang laman at inspiring. At naka-all caps pa yun. Oo nga. O, diba talagang excited? Long live! Ganyan. Mabuhay! Yes. Ganyan. Now, our next special shoutout ay para sa kahuntahan nating si Rainer na nag-DM naman sa atin sa Messenger na, "Good morning po, Judge Jing and Attorney Al. Ako po ay isa sa masugid yung taga-subaybay sa napakaganda at kapaki-pakinabang na programa po ninyo sa telebisyon. Naway loobin po ng poong may kapal na patuloy pa ang inyong pagseserbisyo sapagkat napakarami po inyong natutulungan at natututo sa larangan po ng batas. Mabuhay po kayo at inyong programa lagi. Gayon din po ang inyong kayo, no? Siguro, inyong mga espesyal na guest. Taga Mindoro nga po pala ako, Barangay Kagawad po sa bayan ng Pola, Oriental, Mindoro. Thank you so much po sa inyong dalawa. God bless po ang People's Court." Diba? Nakakatuwa. So, thank you po for your wonderful, very inspiring message po, sir. Mabuhay po kayo, lalo na sa pagiging Barangay Kagawad nyo. Hello din po sa mga taga Pola, Oriental, Mindoro. Yan. Please continue po to watch and support People's Court. Ayan. Again, thank you to you both, Sirs Jimmy and Rainer. Nakakatuwa na nakakataba talaga ng puso. Yes, yung mga ganun parang kahit pagod ka, nakakawala ng pagod pag nakikita natin yung ganun, diba? Kaya patuloy po kayo manood ng People's Court para mas marami pa kayo matutunan tungkol sa batas at tungkol na rin sa amin. Tama. Kasi parang ang dami nating personal reveal, diba? Oo nga, parang alam na ng buong Pilipinas. Yes. Okay. Alam mo buong Pilipinas na single ka. Baliw talaga to. Hindi ako single. Oh, hindi ka na single. Hindi ako single. Married to an angel lang. So, diba? Nice. And with that, Attorney Al, it's time na for our personal shout-out. Sino bang babatiin mo this week? Naiyak na po siya. Masyado po siyang emotional. Ito na, off-script na naman kasi. Okay, anyway. Thank you, Judge G. Ayan, sige. Let's go back to regular programming. Ayan. Kahit medyo malabo, hindi ko na mabasa yun. Okay, anyway. Babatiin ko. Gusto kong batiin ng congratulations ang lahat ng mga nag-take ng 2023 bar exams. Isang achievement in itself, no? Ang malagpasan ang 3 araw ng pang-4 sa pinakamahirap na bar exam sa buong mundo. Wow. Tama po ang narinig niyo. Akala niyo kasi madali ang bar exam. Hindi. Ang Philippine bar exam po ay pang-4 sa pinakamahirap na bar exam sa buong mundo. Wow. Ayon yan sa bscholarly.com. So, ang pinakamahirap ay una, South Korea. Talaga? Yes. So, definitely pag nag-take tayo doon, talagang bagsak tayo. Hindi tayo muna mag-South Korean. Oo, ngayon pa lang, di ba? So, ang pumapangalawa naman ay ang California, USA bar exam. Talaga? Okay. At ang pumapangatlo ay ang Nigeria bar exam. Okay. Ayan. Wow. So, hindi ko alam kung anong naging nila doon. May tricks nila paano na ano. Pero definitely, pinag-compare kasi yung mga bar exams. Kaya malaking pagpupugay sa mga kumuha ng Philippine bar exams. Good luck po sa inyong lahat. Sana ay pumasa kayong lahat. No? Yun ang gusto natin, 100%. passing. No? Naku, sana nga. Sana nga. Kasi ang dami ko rin mga estudyante na nag-take So, kaya I'm praying for all of them. Ayun, how about you, Judge? Sino ang gusto mong batiin? Dahil binati mo na mga kumuha ng bar, ako na rin ganun. So, yung lahat ng mga estudyante ko, especially yung special shoutout ko for my alagas from practice court class school year 2022-2023. Prac-court 1 and 2, led by the Bidel ng 1 year, si Miss Joy Castillo. Yan. Tapos for sure, ang taas nila sa remedial. Sana. Tapos yung nag-message pa nga siya after na nung remedial daw, naririnig daw niya yung boses ko. Yan, gano'n. Sana naman tama yung narinig niya. Ganyan. Tapos, of course, yung class valedictorian nila, si Joy Velasco.
And special mention, ang girlfriend ni Barry, in-announce talaga in open air na yung girlfriend ni Barry ay partner nung klasiko, si Abigail Derecho. At of course, yung paralegal ko na nag-take ng bar, si Doms Orda. So mga future lawyers yan. And to all of you din. Special mention din si Maki Valdevieso kasi siya yung parang naging assistant ko last year sa PRAC 1 and 2. And of course, aside from then, lahat ng mga estudyante ko na nag-take ng bar, I wish you well. Congratulations, unang-una, kasi natapos nyo yung bar. And of course, future congratulations. At dahil I'm quite sure napapasa kayo sa bar. And at saka, remember, sabi ni Justice, excuse me, ni Justice Hernando, na by the end of the year, lalabas na ang results. Oh, yes. Kaya by December, abogado na sila, yes. diba? And aside from that, may kasi 3 linggo tayo nawala eh. So babatiin ko rin ng belated happy birthday ang aking pinsan na para ko ng kapatid, si Maita. Noong September 13, ang senior paralegal namin, dadagdag ko lang Attorney Al, si Amethyst kasi nakalimutan ko siyang anuhin. Last time. Sa September 14 naman. And of course, the most special shout out to my wonderful husband, Attorney Gilbert Nolasco, would have been 51 na sana last September 7. Oh my God, that was so insensitive of me for telling the whole world na single ka. You're married pala to an angel. Yes. Yeah. So happy birthday in heaven. Yes, yun. Yeah, so 51 ka na sana. So mas matanda siya ng 1 taon pala sa'yo. Hindi, 51 din ako. Matanda ako sa kanya 4 months. Nga pala kasi batchmates kayo. Oo, batchmates kami. Para mga martial law babies, 1972. Talaga in-announce. Masyado na tayo open sa mga mga personal lives. Ayan. Anyway. Truly, no, possible naman pala talagang forever. Yeah. Nakaka-inspire. So, belated happy birthday kay Ate Maita. At saka may isa ka po at saka si Amethyst. So, with that, pwede na po tayo mag-topic reveal. Actually, timely ang topic natin ngayon, Judge Jing. Kasi ang dami talagang nagtatanong, no? At hindi nakakaalam tukol dito. At madalas nga, nako-confuse pa ito with another kind. Tama. Kumbaga sa tao, ito yung tipong hindi na nga masyadong kilala or people don't know that that person exists, and then yung instances pa na may nakakilala sa kanya, mistaken identity pa. Oo nga. Ang saklap, di ba? Oo nga, truly, Attorney Al. Kaya nga, it's only right and proper to bring this person as an important topic into light, di ba? It's about time na makilala na ng mga kauntahan natin ang topic natin na ito na may initials na E.T. Ay, oo nga, no, Judge. E.T. nga ang initials ng topic natin. Naalala ko tuloy yung movie na E.T. Oo. I'm sure napanood mo yung Judge kasi mas matanda ka sa akin. Grabe, maka-emphasize talaga to. Oo, aminado naman ako, matanda ako talaga sa'yo. Pero few years lang, di ba? Yes. And yes, napanood ko talaga ang E.T. sa sine. Dahil mga 7 yata ako noon, hindi ako nagkakamali. At aliit pa ni Drew Barrymore doon. Oo, cute-cute niya pa, di ba? And kayo mga kauntahan, ilang taon kayo nung pinalabas ang E.T. sa sinihan? Or hindi pa kayo buhay at that time? Please let us know by typing in the comment section on FB, on Facebook and YouTube once this episode comes out there. Yes, mga kauntahan. Gusto namin malaman yan. Oo. In the meantime, i-clarify lang po namin na hindi tungkol sa extraterrestrials ang pag-uusapan natin today, pero tungkol sa estate tax. Yan. Specifically, alamin natin kung ano nga ba ito, kailan ito dapat bayaran, sino ang dapat magbayad nito, ano ang pagkakaiba nito sa real estate tax, Yan. paano ang proseso ng pagbabayad nito, paano kung hindi ito nabayaran, at pwede ba hindi na lang talaga bayaran. So, kilalanin natin si E.T., estate tax. At sagutin natin ang mga tanong na yan sa ating second and third segments kung saan makakasama natin ang ating special guest. That's right, Judge. At syempre, before an in-depth discussion on estate tax, sasagutin muna natin ang dalawang featured questions sa ating second segment na Legally Speaking. So ready na ba kayo mga kauntahan? Abangan po natin yan sa pagbabalik ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, or Legally Speaking segment, mga kahuntahan. It's me again, former Judge Jing Uyenko Nolasco. At syempre pa, hindi po pwedeng mawala ang abogado ng mga kahuntahan natin na si Attorney Al Jumrani. Hi again, Attorney Al. Hi again, Judge, and to all our kahuntahan. Welcome po sa Legally Speaking segment kung saan ay may sasagutin tayong 2 tanong mula po sa inyo. At pagkatapos ay magbibigay tayo ng overview tungkol sa topic natin on estate tax or ET. Bago natin ipakilala ang ating special guest. At dahil, Attorney Al, ikaw naman ang sumagot nung nung previous episode natin dun sa first question. Ako naman ngayon. So ano bang first question natin, Attorney Al? Yes, okay. So Judge, ang first question natin ay galing sa kauntahan nating itago na lang natin sa alias na Connie na nagpadala ng tanong sa atin via Messenger. Gandang oras, Attorney Al and Judge Jing. Napakaganda po ng programa ninyo. Marami po kayo natutulungan, napapaliwanagan tungkol sa mga kaso-kaso, mga rights sa mga mana at iba pa. Attorney Al at Judge Jing, may katanungan po ako tungkol naman po sa mga tumatakbong kandidato sa darating na barangay at SK election. Namatay po yung kapitan namin noong December 2012. Yung first kagawad po ang siya nang naging kapitan ng barangay. Year 2013 at 2018 election, siya pa din ang nanalong kapitan. Kung isuma total po yung pagserbisyo niya, 2 terms pa lang ba siya? Hindi ba maibibilang yung time na pinalitan niya yung namatay na kapitan namin? Pag maibilang yon, 3 terms na siya. Di na siya pwedeng magkandidato bilang punong barangay uli this coming barangay or SK election. Judge Jing? Okay. Thanks, Attorney Al, for reading our first question, and to Connie, of course, for sending that question. Actually, Attorney Al, ni-refer ko ang question na ito dun sa dati nating special guest na twice na nating na-guest on election-related concerns. Na parang mako-consider na nga natin na siya yung expert natin on election matters, no? Si Attorney Ronald Boom Santiago, na as I mentioned, 2 beses na natin na-guest dito. At dun sa isang show, mas marami kasi 3 mukhang mas na siya. mas marami pa siyang guesting in the future doon. So, barangay tayo. Yon yung show ni ng ating executive producer na si Butch. Now, parang si Attorney Boom na talaga, as I mentioned, yung lumalabas na resident expert natin pagdating sa election-related matters. So, itong sagot naman ni Attorney Boom. Yan, quote-unquote. The guiding rule is that voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered an interruption in the continuity of service for the full term for which the elective official concerned was elected. However, since the kagawad assumed only as barangay captain by reason of death, applying the rule on succession under the local government code, that cannot be considered as full term as the kagawad only served an expired portion of the term he replaced. So yun yung applicable doon. So yung sa tanong nga ni Connie, na mako-consider na ba na 3-termer si barangay captain, apparently hindi pa pwede. Yun. So, nasabi na rin naman natin kay Connie tungkol sa sagot na yan ni Attorney Boom, at very thankful naman siya for the reply. At tayo rin syempre, of course, we are grateful to Attorney Boom for his immediate response to that query. Maraming salamat talaga, Attorney Boom, at of course, sa uulitin ha. Yan. Okay, so thank you very much again, Attorney Boom. And Connie, you may want to watch the BSKE episode with Attorney Ronald Boom Santiago. It's still available on our YouTube channel and Facebook page. Okay. Now, what's the what's the second question, Judge Jing? Okay, Attorney Al, the second question comes from our kahuntahan na itatago na lang natin sa alias na Miguel. Okay. Pinadala niya rin ito sa Messenger. Itong tanong niya, hello po, I want to ask po if possible po ba
na may HDO. Ito yung whole departure order. Pag may kaso, nasa SSS. So, ano sagot doon, Attorney Al? Okay, thank you, Judge Jing. Actually, this reminds me, no, nung bago-bago pa ako sa practice, isa sa mga early cases handled was violation of the SSS law. For the accused ako. Kaya, ayun, na-settle naman. Kasi tulad sabi mo dati, ang mga SSS cases or violation of the SSS for non-payment of SSS contribution, mediatable. Kaya, ayun, na-mediate ko naman. Mabuti naman. At saka usually, pagka mga owners naman, pag nasampahan ng ganun, they would want to just pay it. Ayaw nila ng mga ganyang hassle pa ng mga kaso-kaso, diba? Dito sa tanong ni, sino yan? Ni Miguel. Mukhang ang context dito, mukhang natuloy yung kaso. Yes. So, hindi nagsettle. So, ang tanong, meron bang may issue HDO pag may kaso with SSS? So, as previously discussed in our HDO episode with Attorney Ador Tolentino, pwede lang ma-issuehan ng isang tao ng HDO or hold departure order kapag may kaso na sa Regional Trial Court or RTC. So, dun sa tanong ni Miguel, kung may kaso ng isinampa for violation of the SSS law sa Regional Trial Court, then pwedeng mag-issue ang RTC ng HDO laban sa accused sa kasong iyon. Pero hindi po automatic yun, ha? May ipina-file po na motion for the issuance of an HDO order or even a preliminary HDO bago pa mag-issue ng either HDO or PHDO. Yun, tama. Yan, Miguel, very clear na kung kailan mai-issue ang HDO or pati yung preliminary HDO. And for further details and info on that, please check out episode 42 kung saan mas malalim ang pagtalakay na ginawa natin on that topic on whole departure orders with Attorney Ador Tolentino. Yes. And salamat uli sa ating mga question senders na sina Connie at Miguel. Sa mga kauntahan, kung kayo po ay may tanong din para sa amin tulad ni Connie at Miguel, please let us know. You can send us a direct message via Facebook Messenger or you can post your questions as a comment in any episode of People's Court on Facebook or YouTube. Pati po sa TikTok, pwede rin po kayong mag-DM sa amin. Correct. However, paalala lang po ulit mga kahuntahan, ha? Kapag may aktual na po na kaso na po kayo or nagbabadyang maging kaso or urgent po ang concern ninyo, kumonsulta na po agad sa isang abogado, whether private man yan or public, or sa nearest IBP local chapter, or pati na rin po sa law clinic ng pinakamalapit na law school sa inyo for proper legal assistance para po siguradong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang legal advice. Sila po kasi ang mas makakasuri, no, ng inyong mga specific na tanong at makakapag-suggest po sa inyo ng dapat pong gawin no, dun sa base po sa inyong concerns. Kasi po dito po sa People's Court, tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay sa inyo. That's right, Judge. At mga kauntahan, tulad po na sinasabi sa disclaimer sa simula ng show, wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. Tama po yan. So with those clarifications and reminders, Attorney Al, simulan na natin ang patikim tungkol sa topic natin on estate tax. May tanong ako ulit sa'yo, Attorney Al. Dahil mo naman tanong, Judge. Madali lang to. Kaya mo na yan. Sige. Okay, bilang isang practitioner, kasi di ba lalo na yung mga, I'm sure marami silang nagko-consult about mga mana-mana, ganyan, di ba? Tapos di na ba ako kasama doon, di ba? Yan yung mga hati-hati. Buti hindi ko sabi, pag may hati ako dyan, sasagutin ko tanong nyo. Hindi, joke lang, hindi po kami gano'n. Bawal po sa CIPAR. CIPAR ba o CIPRA? CIPRA. CIPRA Code pala. of Professional Responsibility and Accountability. O diba? Ako nag-take ako ng legal ethics exam, bagsak na ako. CIPRA pala, hindi pala CIPAR. Okay. Bawal po yun na magka-interest ang lawyer doon sa property subject of the case or ng client. So, anong tanong mo? Ayun, ilang beses mo na na-encounter doon sa mga gano'n na interactions with clients, mga nagtatanong sa'yo, na hindi pa nag-uusap na about sa hatian ng mana, pero hindi pa pala nababayaran ng estate tax. Kaya akala ko tanong mo, nagbayad ka na ba ni estate tax? Hindi ang buhay pa po parents ko. Yan, naku, lilinawin natin yan mamaya. Maganda yan, yung ano na yan. Pwede ba i-advance? Yan, tanungin din natin si ating resident, ay ang ating special guest, na resident, na rin natin, tax expert. Diba? Okay, so yun, sa tanong mo, Judge, actually, think about it,
talaga yung seryosong tanong about yung estate tax. Ibig sabihin, meron na talaga silang plano or they are already faced with that need to pay the estate tax. 3 beses. Talaga. Ayan, 3 beses. So, syempre hindi ko na babanggitin kung sino-sino mga to. Pero yun, so 3 beses. Pero yung sa 3 na yun, 2 lang doon ang natulungan ko na magbayad ng estate tax. Talaga? Kasi yung isa, napaka-komplikado. Alam mo ilang generations? Yung Wow. 2 generations. Una nakapangalan doon sa parang lolo nito. Tapos ngayon yung father naman niya ngayon namatay. So ito na ngayon, problema na ngayon. Nung pinapakompute nila sa accountant, ang laki ng babayaran kasi wala pang tax amnesty noon. Pero ang advice ko sa kanila doon was that kailangan nilang bayaran yung estate tax kung gusto nilang i-partition at i-distribute na yung properties. So nung nagtatanong sila, paano nila ibibenta, ganon. So sabi ko, kung gusto nyong hatiin ang inyong mana at baka may balak sila ibenta, kailangan nyo talagang bayaran yung estate tax. Ayun. So yan, 3 beses pa lang naman. Okay, yan. Okay, sa akin so, naman. Ikaw naman, kamusta? May binayaran ka na ba estate tax? Oo. Yung sa'yo. Actually. Hindi, ano ka ba? Pwede ba kasi i-advance? diba nga, mamaya, ilinawin natin nung estate tax. Pero talaga, nagbayad na ako ng estate tax. Kasi nga, noon namatay si husband ko. And that was before the train law, yung bago nating batas on that. Kaya nga kanina, nung break, nag-usap, nung sa balitaktakan talaga, nung sa ating special guest, sabi ko nga, sana pala umabot ako doon sa train law. Kasi parang feeling ko mas mababa, mas reasonable. As compared to before, pati yung requirement. So, aside from that, meron din mga ilang instances na natatanong ako na yun, maghahatian na ng mana. Tapos pagtatanungin ko, bayad na po ba? Or nagbayad na ba kayo ng estate tax? Tapos sasabihin sa akin, opo, taon-taon ko po yung binabayaran. Yung pala, taon-taon may namamatay sa kanila. Updated po ako sa bayad, ganyan. Yun pala ang tinutukoy, yung real estate tax or yung amilyar dun sa property. So, kailangan ipaliwanag ng ay iba po yan, hindi po yan yung real estate tax or yung amilyar, iba po tong estate tax na to. So, pero to avoid confusion, dapat talaga, wag nang siya tawagin real estate tax. Real property tax. So, yung iba kasi, parang yun, basta may estate, kasi di ba real estate So, sila na mismo parang na-associate nila agad na gano'n. So, sabihin nila, ay ano po yan, opo, bayad ako, di po ba yan yung amilyar? So, hindi po yun mga kahuntahan. Hindi po yan ang magkaiba yun. Magkaiba po pero yan. nagkaroon ka ba ng chance na nag-asikaso ka ng estate tax na isang kliyente or ibang tao? Actually, pagka gano'n, nire-refer ko sa talagang yung mga experts on that. Like in my particular case, nung namatay si husband ko at yun kailangan ko magbayad ng estate tax. Very thankful ako dun sa mga taong nag-guide sa akin. So, una-una si Ate Mabel, hi Ate Mabs, na siya yung agad nagbigay kasi widow din siya, so naglista siya, ito yung mga kailangan mo, so sinundan ko na lang yun. And then after that naman is, yung pinsan ko naman na CPA, kasi siya nga sa computations naman, so hi Manong Manny, thank you. Siya naman talaga, parang he assisted me all throughout, mula doon sa pagsisend na notice, kasi dati kailangan pa ng notice, tapos sa notice sa BIR, tapos after no, kailangan pa magbayad ata ng yun. Magbayad, parang mas depende pala kung paano sinetel. Tapos ano pa siya, parang mas maiksi yung paying period parang ganun. So, yun, sila yung nag-asikaso. So, yun nga, kasi it's not my expertise, so pag kami ganyan, i-refer ko talaga sa iba. Yeah. Although matalino ka naman talaga, Judge, pero ibigay mo na sa iba yung ibang mga ganyan aspeto. You can't have it all. Only SM has it all. Correct. Yeah. So, talagang, base naman ito sa ating mga experiences, ikaw sa mga kliyente mo at ako from personal experience at yung mga natatanong sa akin, masasabi ko talaga na 101%, hindi lang 100%. 101% importante po talaga ang usapin or itong topic natin about estate tax. Kung kaya, dapat nyo po itong malaman at maunawaan, mga kahuntahan. Now, syempre hindi na namin pangungunahan ang ating special guest. So, subject ito sa further explanation and discussion by our special guest na tax expert naman talaga. Pero pwede na natin ibigay for now ang definition ng estate tax ayon sa BIR. So, an estate tax is a tax on the right of the deceased person to transmit his or her estate to his or her lawful heirs and beneficiaries at the time of death and on certain transfers which are made by law as equivalent to testamentary disposition. It is not a tax on property.
It is a tax imposed on the privilege of transmitting property upon the death of the owner. Yun. Yeah, at ang sabi pa, the estate tax is based on the laws in force at the time of death, notwithstanding the postponement of the actual possession or enjoyment of the estate by the beneficiary. Yun. So, nasa ano po yan, mga kauntahan? Hindi po namin gawa-gawa lang yun. Nasa BIR website po yan. Yes. Yun po talaga yung description or definition na binigay ng BIR about estate tax. At ito pong estate tax actually is often confused not only po with real estate or real property tax, pero kasama rin po na nalilito rin po kung minsan, nako-confuse din siya with inheritance tax. In fact, a simple research online shows that some consider estate tax as the same as inheritance tax. So may isang pananaw na ganun. While there are other sites naman na nagsasabi na hindi sila pareho at na wala tayong inheritance tax sa Pilipinas. So, might as well clarify that with our special guest later, di ba? Correct, di ba? Ang daming confusion. So, kailangan i-clear up yan. Oo, kaya ito kasi sa estate tax, lagi siyang may mistaken identity. Kung minsan, hindi na nga alam ng mga tao kung sino siya. Pagka na ano, ay, oo, siya pala, pero iba pala yung akala mistaken nila. identity pa talaga. Correct. So, kaya without further ado, introduce na kaya natin ating special guest na actually balikbayan din po dahil siya po ang ating special guest on another tax-related topic sa ating sophomore episode o yung pangalawang episode, no? I hope you were here with us pa since 2021. Yeah, 21, yes. Kaya I'm sure makilala nyo, maalala nyo siya. At ang topic niya noon was taxing the online seller. Yes. So our special guest is a tax expert, book Yes. author, law professor, MCLE and Bar Review lecturer, and a reserved AFP major. O, diba? Grabe. At syempre, kailangan i-add ko na inaanak ko sa kasal ang ating special guest. At siyang original kong kahuntahan, Attorney Al. Dati, no, kada nagkakasabay kami sa faculty lounge ng San Sebastian Law. Kasi pag nagkakasabay kami, yun, nagkukwentuhan kami ng mga tungkol sa buhay-buhay, yung mga, kasi binata pa siya noon, so yung mga, Huwag na yung mga iba niya. So, yan. So, Bila ako natigilan, baka may masabi ako mag-away silang mag-asawa. Huwag na po. So without any further ado, we welcome to the People's Court stage again, the one and only Attorney Joseph Rally Boying Chavez. So, magandang araw po, Judge Hello. Marjorie Nolasco, Attorney Al. Bumbuo, Judge Marjorie Nolasco. Magandang araw. Hello. Sa ating mga televiewers, it's nice to be back. Salamat sa tiwala at thank you for having me again. Oo nga, Well, of course, it's our honor to have you again with us, Attorney Boying. Yeah, thank you very much for accepting. Alam ko kasi, di ba, medyo na-move yung original schedule. Yes, yes. Thank you for, again, Well, accommodating. basta para kay Judge, para sa'yo at sa Jenen, nanginginig pa, sir. Gagawa natin ang paraan yan. Thank you Pero very much. sabi niya nga kanina, baka daw ko na-reset pa, hindi na siya Oo. Kaya dapat ituloy na. No? Mabuti na nga lang na natuloy. So maraming salamat ulit sa Attorney Boying, no, for accepting our Anytime, invitation. yes. Ngayon, ito na heads up pa naman na kita kanina na meron kang personal question. Hindi naman mahirap. Okay, so umpisa pa lang, personal question na pala. No? Oo. Alright, sige. Hindi naman Gusto ko yan. Hindi ko naman i-reveal kay Attorney Al yung mga napag-uusapan natin before Sir, sa faculty. ikaw abogado ko, sir, ha? Sige. Right to privacy and I self-incrimination. will advise you, no? okay. Kung kailangan mong i-invoke ang Okay. right against self-incrimination. Thank you so much, sir. Sige. Okay, so, sir, may lawyer-client relationship tayo ngayon. ha? meron. Okay. O hindi nga yun, hindi mo kailangan. Ito naman masyado difference. Hindi, ano Sige. lang, kasi nga, November 2021 yung last na guesting mo. Kasi second ano namin yan. Yes po. Episode. So, magto 2 years na rin. Ngayon, magka-catch up lang tayo. Ano na ba ang latest sa'yo? Makikimarites lang kami. Ano ba ang latest sa'yo simula November 2021 up to this time na September 2023 na? Diba? Almost Ano 2 mga years. ganap mo in Well, 2 years? Mostly, most of my time, busy ako sa parenting, husbanding, fathering. No? I enjoy bring my 2 boys going to school and of course, sa mga opportunities. Na-enjoy ko, sobrang blessing pag free time ka, solo practitioner ka, and then siyempre, hindi natin kakalimutan yung ating commitment sa academe, sa mga lecture engagement natin. So, lahat yung blessing para sa atin. And at the same time, siyempre, thank you kay Lord, hindi tayo nagka-COVID. Yes. Talaga ba? Kahit isa sa amin, Never? kahit isa sa amin, wala. Hindi kami nagka-COVID kasi very disciplined kami. Talagang very systematic kami sa bahay and everything else. So,
Kami rin disciplined at saka systematic. Nagka-COVID pa rin. Hindi, pero isa kayo doon sa fortunate na talaga. Correct. Yung misis ko magaling So, talagang... magaling din naman kami. Pero it takes one like, kasi judge, ako masuno rin, kaya walang problema. So, kung ano sinabi ni misis, susunod ako, disiplina. So, very thankful kami. We don't need to experience that concern. So, we just have to learn from others' experiences. Pero unfortunately nga, yung tapat ng bahay ko sa Quezon City, may he rest in peace, Attorney Rivera. He died of COVID. Sino Attorney Rivera? Attorney Ricardo Rivera. Namatay na si Attorney. You know him? Oo. Yes, he's my tennis buddy actually. Talaga ba? Because of COVID. Actually, medyo may drama pa siya doon kasi sabi niya sa wife niya, honey, mabuti na lang hindi ikaw ang nagka-COVID kasi kung ikaw hindi mo kakayanin. Pero unfortunately, parang 2-3 days after, he already Yes, and very active. Si Attorney Rick? Yes, ang laro sa singles noon, sa tennis, singles, ayaw na ng double. Ano siya talaga? Very active. Yes. Kagulat talaga. Kagulat. Providential nga talaga. Yes, Anyway, maybe na nga parang sinave din niya yung family niya. Di ba masasabi nga nila na may nagsasalba siya ang kumukuha ng illness na yun. Yeah, okay. So, hindi ko kilala si Attorney Rick Rivera pero may he rest in peace. Nagulat din lang ako. Kaya UE, medyo UE graduate siya. UE siya. At nag-appear sa'yo sa court mo. Oo. Tapos, nag-meet kami ulit. Retirement party yata ni Justice Tinga. Kasi nasa UE. So, matagal-tagal na rin. Yes, very active din sa UE. From UE ka ba, Judge? Ay, hindi. UP ako. Kaya lang kasi si Justice Tinga, di ba, mentor ko. So, nung nag-retire siya from the Supreme Court, nandun din si Attorney Rick. So, doon kami ulit nagkita. Okay. Anyway, nakagulat. Nakagulat. Okay. Sir, we all have to be thankful here. Yes, pero true. parang kasi we talked about death. So, para mapapaisip, medyo related din sa topic natin. Diba? Although yun nga, death conjures different emotions. Yes, tama. Medyo nagulat ako, speechless ako. Kaya ikaw na. Sige na. Ayan, so thank you very much for the update, Attorney Boying, no? Ayun, more than your updates, no? Kundi pati update about or someone you know. Okay, so, mga kauntahan, no? Patikim pa lang po yan. I'm sure excited kayo for an in-depth discussion on estate tax after this, no? Let's just have a short break. Kaya stay tuned, mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the Amicus Curiae, ang third segment ng People's Court. Ako po uli ito, Attorney Al Jumrani, with the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, and to all our kahuntahans, and of course to our special guest. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan, as I mentioned, may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we're truly honored to have as our returning special guest, balikbayan, si Attorney Joseph Rally Boying Chavez. Thank you very much. Para mag-discuss on estate tax. Yes. Thank you ulit sa iyo. And to maximize our time with Attorney Boying, simulan na natin ang discussion, Judge Jing. Yes. Please, go ahead, please. And Attorney Al will fire the first question. Siyang buena mano. So go ahead. Sir, go ahead. As usual. Kasi nga daw, para kung adverse reaction, ako daw ang mapuputukan. Ganon, okay. Okay, so the first question is, lagi na confuse ang estate tax with real estate tax. Once and for all, Attorney Boying, pakipaliwanag sa ating mga kauntahan ang kaibahan ng dalawang ito. Okay, sir. Magandang araw ulit at napakaganda ng tanong. Sir, unang-una,
mag-assume tayo ng character. No? Let's use Juan de la Cruz. Kung si Juan de la Cruz, there are only two things certain in life. Yes. Death and taxes. So kabilang buhay na si Juan de la Cruz. So sabi ng tax code, pagka may namatay, as may naiwan kang ari-arian, papamana mo ngayon yun, magbabayad ka ng karampatang buwis. Ang tawag doon, estate tax. Okay. Although it is a tax on right, pero yung pinaggagalingan ng pambayad mo ng buwis ay galing doon sa estate. Ano ba yung estate? Ito yung ari-arian. Ngayon yung ari-arian ni Juan de la Cruz, pwedeng real property, pwedeng personal property, pwedeng tangible or intangible. Ngayon pag lumipat ka doon sa sinasabi mo, sir, yung real estate tax or real property tax, mas maganda, or sa malayang salin, amilyar, iba yan. Hindi kailangang mamatay ni Juan de la Cruz. Tama. Sabi ng Section 246 ng Local Government Code, Ayan, nakakatawa talaga si Atty. Boy. testingin lang natin kasi it's been 2 years, no? Sometimes, pag nagkakaedad ka, kinakalawang na tayo. So, mental calisthenics lang. Okay, No? okay. So, pag patak ng January 1, automatic, may obligasyon ka magbayad ng amilyar. Okay. No? Dahil this is an obligation arising from law, hindi na kailangan mag-demand ng ito pang maganda, ang mangongolekta nito, local governments. Yes. So, kung residente ka ng Makati, Quezon City, kung sino yung LGU government, ayun yung mangongolekta sa'yo. Ngayon, ang pagkakaiba nito sa estate tax, BIR, national government. So doon pa lang magkaiba na. Uulitin ko, estate tax, no National. death, no tax. Pero yung amilyar, actually kahit hindi ikaw sir yung may-ari, yung buwis na to ay nakabase sa paggamit or possession lamang. Oo, Nakikigamit ka, nakikitira ka, ikaw Tama. nakikinabang, Right. dumating yung city assessor, dumating yung city treasurer, bayad ka. Correct. Yun ang pagkakaiba nun, sir. Ayun. At nakapokus to sa mga lupain lamang. Tama. Kaya nga, real estate or real property tax. So yan ha, naku maliwanag din mga kahuntahan kasi nga lagi siyang nako-confuse na pag-mix up nila pagka tinanong bayad na po bang estate tax nyo? Oo, every year ako nagbabayad. Tama naman. Yes. Wala, Amilyar. Pero nakakatawa to na every year siya nagbabayad ng estate tax. Okay, isa pang nako-confuse Attorney Boying Yes, po. with estate tax is yung inheritance tax Inheritance naman. tax. Yun nga, nag-research kami niyan. Parang yun, kaya ako na-curious din dun eh. Parang merong iba sinasabi, pareho lang sila, yung estate tax at inheritance tax. Pero mga iba nagsasabi, hindi dito sa Pilipinas, estate tax meron tayo, wala tayong inheritance tax, pero hindi sila pareho. Now, once and for all, Attorney Boying, para na rin sa peace of mind natin mga kauntan, at kasama ako doon. Gusto ko talaga malaman. Ay, meron nga ba silang pagkakaiba? Pareho sila or ano ba? Statutory construction, Judge. No? Ang sabi sa statutory construction, how do you interpret tax law? Pag imposition, pagpapato ng buwis, kailangang malinaw, categorical, unequivocal, and unambiguous. Ibig sabihin, walang halong pag-aalinlangan, ito yung babayaran mong buwis. Correct. Ngayon, yung tax code natin, Section 84. Yan nga. Title 3 ng tax code, Diba? Judge, walang sinasabi about inheritance tax. Maaring yung konsepto pareho kasi namatay si Juan de la Cruz, may heredero, si A, B, C, may inheritance, may pataw na buwis, yung iba tawag nila inheritance tax. Pero kung halimbawa, nag-bar exam ka, sinagot mo yung inheritance tax, mali ka. Mali yun. Kasi hindi yan yung -1. sinasabi ng Section 84. Sa United Kingdom, tama ka. Pero Ayun, dito, oo. estate tax lamang. Ang sinasabi ng tax code natin, wala nang ibang tax kung hindi estate tax pag may namatay. Okay. Okay, Ayan ayan. ha. Maaaring yung konsepto pareho, Yes. actually, siguro kung tatanungin mo ako, mas madaling maintindihan or pagpasok sa isipan ng tao pag nakita inheritance tax. Yes. Alam Kasi na. may Correct. minana ako, May minana, may correct. mamanahin ako, so May magbabayad ako ng babayaran buwis. ako. Correct. Parang Correct. magkaka-idea ka na, ay may obligasyon pala si A, Correct. tsaka si B, tsaka si Oo. C. Ngayon kasi yung estate tax, tapos hindi naman pala siya tax on the estate, hindi naman pala siya Oo. tax on the property. Tax on ano So rin. medyo confusing. Correct. Confusing. Kaya Correct. lang, wala tayong karapatan doon kasi Article 6, Section 20, yun yung batas, Paragraph 1, Oo. sabi ng Constitution natin, Congress lang ang may karapatang magsabi kung ano yung papatawan ng buwis. Correct. So, pinaging congressman. Yung mga Palitan magigiting mo. nating congressmen ang Oo, baka nagsabi naman niyan, di ba? pwedeng ano. Baka pwede inheritance Pwede tayong tax sir, na ikaw, lang. total, sikat na sikat ka. Baka meron kang convincing charm. You can write to them. Baka pwede, tama Yes, natin. oo. Baka ikaw pinaging congressman ka na, pwede natin. Ikaw na lang, Nako, The Boying Law. Ayan. God's will yan eh. Di ba? Pero hindi ko Kasi pangarap tama sir yun eh. Yeah, talaga. tama. At saka, di ba ngayon ko lang naisip, di ba when you say estate, it could also refer to
lands, landed estates. Oo, kaya nga medyo Hacienda, confusing mga siya which is different nga, di ba? Oo. Kaya parang mas okay nga sana siguro, mas simple. Yes, Na simple. inheritance. Pero dahil ito yung batas, ito yung sinasabi ng batas, sunod lang tayo. Ayun. Okay, so Tama naman. speaking of Okay. this tax na, dito na tayo ngayon kasi I'm sure gustong malaman to na ating mga kauntahan. Yes. Kailan ba nagiging liable for estate tax payment? Sino ang dapat magbayad nito? Paano ito kinocompute? At kailan ito dapat bayaran? Sir, 4 yung tanong mo. Kaya Tuhog ka, di ba? Okay. Kailan ba nagbabayad ng estate? Yes, kailan? Actually, sir, Article 777 ng Civil Code. Grabe talaga lahat yata. Pag namatay si Juan de la Cruz by operation of law, yes. yung natatransmit gratuitously yung property. So, ibig sabihin, si A, B, C, mamanahin na yung property by operation of law. Ngayon, magtataka ka, bakit ito is buwis bilang sa karapatan mong tanggapin yung mga property kasi meron tinatawag na estate partnership theory. Ano yun? Di ka ba nagtataka yung property ng nanay, tatay mo, yung cash in bank nila, safe yan eh. Walang kumakamkam, protektado ng titulo, may security and so on and so forth. Pero gobyerno ang gumagastos. Ngayong tapos na yung obligasyon mo ng magulang mo or kung sino mang namatay, ipapasa sa'yo, sabi ng gobyerno, maniningil kami ng buwis kasi partner kami sa pagpapalago ng mga magulang mo or ancestor mo para lalong lumaki, maging safe, meron kang continuous peaceful possession ng property mo. So magpapato kami ng buwis ngayon. Yes. Ngayon, sinasabi sa Section 90, capital B, sir. Grabe Within talaga. 1 year from the date of death ni Juan de la Cruz, dapat bayaran mo yung 1 karampatang estate tax. So meron pang isang taon, bago yan, ng train law, no? RA 10963, before 6 months lang. Pero kasi tama. parang hindi enough yung 6 months eh. Oo naman. Nagluluksa ka pa, Nagluluksa ka nalulungkot pa, ka pa. correct. Oo, ganyan na naranas Tapos, ko. bibilangin mo na yung property nung, di ba? Meron ding issue dito kasi ng ownership eh. Yes. Hindi gaya nung amilyar eh. Dapat yung i-declare mo dun sa estate tax return mo is talagang pag-aari ni Juan de la Cruz. Oo, Yes. tama. Diba eh? So, In absolute ownership yun. yes. Dapat. So may issue ng ownership. Kung hindi sa'yo, bakit mo i-declare doon? So, kailan, yan, sino, tapos eto, sino yung obligado magbayad dahil wala na si Juan de la Cruz? Dapat ang magbabayad dyan, kung may will, executor. Kung wala, nag-undergo ng probate proceeding, yung administrator. Sabi ng Section 91, small letter D, Pati isa kanina capital, ngayon Pati naman letra. small na. Okay. Hindi, judge ano to eh, parang nakasanayan ko na kasi oo. di ba Oo, meron tama. dating magaling na professor, may he rest in peace, memorize niya yung batas pero hindi yung number. Sabi ko, idol ko to, pero pag ako yung naging professor, Gusto mo iibahin ko yung formula. Sa uluhin ko na yung batas, At saka pati yung yung number. number at saka yung letter. Para nice. meron akong sariling trademark. Para improve natin yung nakita mo kay teacher. Pero of course, the water cannot rise above the source. Mas Yes. magaling yung teacher natin. So going back, sinasabi nung tax code, kung sino yung executor, kung sino yung administrator, siya yung primarily liable to pay the estate tax. Kasi nga, wala na si Juan de la Cruz. Although for tax purposes, Section 22, capital A, estate is considered a person. Magpa-file ng return yan in the name of that deceased person, pero hindi gagalaw yun eh. So ang gagalaw si administrator Yes, or si tao pa executor. rin. So kaya hanggat hindi nagbabayad ng tax, ang person primarily liable si administrator. Ngayon, anong mangyayari? Pinamana na yung property. So si A, B, C. Liable ba si A? Liable ba si C? The answer is yes, but only up to the extent of their distributive share or hereditary estate. So kung So, si tatay mo namatay, 1 million ng utang, ang minana mo bilang anak niya, ang dami niya pala, 50,000 pesos lang. Well, sorry, kahit 50 lang tinanggap mo dahil may utang pa si tatay mo, Yes. Paano yun? labas mo yung Babalik 50, yun. bayad mo. Pero hindi ka na mag-aabono. Kasi sabi ng Section 91, your liability is only subsidiary. Kung magkano lang yung tinanggap mo, Yes. yun ang ibabayad mo. Kasi solution indebity naman yun siya. correct, Hindi, oo. lahat ng tatay natin, mangungutang na lang. Kayo magbabayad. Unfair naman yun. Iniwanan na pa ng problema yung mga Yes, heirs mo. may mga ganun sir eh. So,
So ang wisdom ng batas, proteksyonan din yung mga heredero. Okay, last question. Kala mo, naalala mo lahat, no? Kalimutan mo. Ano ang basis ng computation? Yan. So ang basis niyan, dalawa eh. So kung cash, Section 80, Capital A, first paragraph, yung peso value niya. So kung may 1 million ka sa bangko, yung 1 million. Kung in dollars, yan, i-convert on the time of death. Ngayon, kung real property yan, fair market value at the time of death. Normally, hindi naman ikaw magde-determine nun eh. Kasi may zonal value yan as determined by the BIR Commissioner, Section 6, Capital E, whichever is higher. So, whichever is higher. Okay. So, yun ang So, lahat ito, parang kailangan magkaroon ng listing yan ng properties, identification of the properties. Actually, Judge, requirement din, Section 90, Capital A, doon sa bandang gitna ng batas. Pag ang estate ni Juan de la Cruz ay at least 5 million, you need a certified public accountant to certify the inventory of your assets. Okay. Oh, wow. Real, personal, tangible, intangible. So dati 3 million lang, ngayon 5 million. So kailangan may CPA. Ang galing nga. Pero kung less than 5M, pwedeng diretso na sa BIR. Pwedeng diretso na, yes. Okay, ang BIR na magko-compute nun. Actually, sir, tayo, kasi taxes in this jurisdiction are generally self-assessing eh. So, di ba? Kuha ka ng form, computing mo, file mo. Pag tatanggapin naman ng BIR yan eh, pero siyempre, kung merong element of fraud dyan or misdeclaration, within 3 years, umasa ka, meron kang assessment na matatanggap sa BIR. So, kung may problema ka, malaking problema yun. Pwede kang habulin ng BIR. Okay, now yan, yung sa malaking problema. Ngayon, yung next question ko, tungkol, medyo related dyan. Kasi sabi mo nga, 1 year, di ba, para mabayaran tong estate tax. Anong epekto pag hindi nabayaran on time yung estate tax? O kaya talagang hindi nabayaran at all, no? Magkano ba ang multa rito at bukod sa multa, ano pa ang pwedeng ipataw sa hindi nakakabayad ng estate tax? Kasi nga, di ba yung mga, yun nga, pag na-experience namin yan, yung mga lumalapit. Na, tapos may previous generation. Parang ni Judge Ninang dun sa tanong niya, pang baryong tanong eh. Kasi yun yung common experience namin na pag may nagtanong, pag tinanong ko, hindi nga alam yung kung ano yung estate tax eh. Tapos wala, meron palang ganun. Ang namatay ang kanilang mga lolo't lola, mga 1970s pa. Tapos pag nalalaman nila yung rate, ito yung nangyari doon sa una kong case na kinukwento kayo na. Nung nalaman niya na napakalaki ng buwis niya, sabi nila, di bali na lang, let the next generation worry about that. Sabi ganun. Well, i-qualify natin, lagyan natin ng distinction. Okay, so, sige. Sa ngayon kasi, under train law, kung hindi ka nagbayad ng tax, pero si Juan de la Cruz, ang naiwan niyang ari-arian ay cash in bank, wala kang problema kasi Section 97, if the bank has knowledge, alam ng banko, namatay yung kliyente niya, automatic si banko na magwi-withhold ng 6%. Sana magre-remit sa BIR. So wala ka ng lusot. Wala ka ng lusot. Kasi before, problema yan eh. Pwede kang mag-withdraw up to 20,000 but you need certification from the BIR. So ngayon, bago yung batas, bago yung train law, sige, para wala ng aberya-aberya, automatic, tanggalin na yung 6%. Ngayon, magkakaproblema ka kung real property hindi na bayaran or ayaw ng bayaran. So, halimbawa, sir, apartment 1, 2, 3, mamanahin ni Air A, B, and C. May titulo, iwahiwalay. Upon the death of Juan de la Cruz, your right is inchoate. Preparatory. Diba? Parang nakuha mo yung karapatang manahin yung property, pero yung titulo, hindi nakapangalan sa Heredoro. Sa Air. Section 95, sabi ng tax code, may lilipat mo lang sa pangalan ng heirs yan pag meron ng certification from the BIR, katunayan na binayaran mo yung estate tax. So kung walang certification, wala kang certificate of authority to register, hindi mo may sasalin sa pangalan mo. Correct. Ngayon, si A, kailangan mo ng pera. Gusto mong ibenta tong worth 10 million property na binana mo kay Juan de la Cruz. Walang buyer na bibili sa inyo kasi yung titulo hindi nakapangalan sa'yo. Sa tatay mo. Wala lang ang karapatang ibenta. Sa laway, oo. Pero sa katotohanan, sa legal documents, your right is not enforceable. So, ayun yung safety measure nun na hindi mo pwedeng ibenta dahil hindi nga nakapangalan sa'yo. Ngayon, big time yun namatay si Juan de la Cruz. Meron siyang last will and testament. Section 94, pinagbabawal ang judge. Walang judge na pahintulutang mag-distribute ng share in a probate proceeding unless and until the estate tax has been paid. So kung ikaw yung opposing counsel, inaprobahan na ni judge yung distribution of estate, walang bayad ng
estate tax, pwede mong kasuhan si judge. Administrative liability. Violation of Section 94. Talagang restriction talaga siya dun sa may mga safety rights measures ng mga heirs. No? Kaya lang, meron kagaya nung sinabi mong scenario, sir, sa mga liblib na lugar. Kasi tinanong ko rin niya sa tatay ko, nung umuwi kaming probinsya, parang naalala ko nung nag-aaral pa lang akong accounting, sabi ko, Dad, nagbabayad ba ng estate tax sa mga tao dito? Parang sa probinsya, sa mga liblib na lugar, it does not apply eh. So, siguro yung information campaign, tapos magulat ka lang, sir, okay lang kung second generation eh. Baka mahilit mo pa eh. Paano kung minsan 30 years na? Correct. Paano yan? Tapos ang sasabi pa ng iba dyan, bakit pa natin ililipat ang pangalan dun sa in titulo dito sa pangalan naman to? Alam naman nilang atin to eh. Alam naman nilang kay ano to eh, ganyan. Yung pala, pagka Ngayon, sir, ang pagpata ng buwis, kada kamatayan, kada transfer. So, sakit mo sabihin, tuwing may sumakabilang buhay, babayad ka ng buwis. Kasi ililipat mo eh, dahil meron din tayong obligasyon sa civil code na mamanahin nila yan eh. Ngayon, kung ayaw mong ilipat sa pangalan mo, you suffer the consequence. Correct. Hindi mo may bebenta. Hindi mo siya maliliquidate. Correct. And it's unfair pa doon sa susunod. Yes. Parang again, tapos, leaving them the problem. Kung sisipagin yung BIR, nagkaroon sila ng campaign on this, meron kang element of bad faith, pwede kang patawa ng surcharge, 50%. Ouch. 50%. Ayun yung surcharge, 50%. In good faith ka, 25%, tapos may deficiency interest pa ng 12%. Oh, wow. Ang taas. Cumulative yan. Kaya pala every time napupunta ako sa BIR, no? Yung mga tao doon walang masaya. Kapag nandun sila, pagkatapos ng counter, para may iyak na. Parang nangihina. Hawak-hawak yung papel. Galing mo sa window, Para dapat may nakaabang na ambulansya. Para bang namatayan ka na. Actually, sir, hindi naman, wag mo lang isipin yun. Hindi mo naman sariling pera yun eh. Ayun. Pera yun nung namatay. Correct. Kasi nung nabubuhay pa siya, pinakinabangan niya yung serbisyo ng gobyerno impliedly, indirectly. Correct. Para maprotektahan yung rights niya doon. Yes, diba? Wala nagkakamkam kasi nagkatitulo ka. Sino bang sumerbisyo sa'yo sa register of deeds? Gobyerno, wala nang bayad dyan eh. Parang ganun yung konsepto nun. Ang mahirap doon, yun nga, pagka naano ka ng penalty, surcharge, parang yun ang masakit, diba? Kaya mabuti na lang, meron na tayo na itong amnesty, diba? Yes. So, perfect. Yung segue, no? Diba? Kaya ibig sabihin, hindi kailangan lumabas ng BIR na umiiyak. Kasi meron tayo yung under direct examination. Yes. Kaya sakto yung flow. So, Attorney Boying, meron tayong amnesty on estate tax. Kindly give our countahans a brief overview about this. Well, sir, kasi yan, may mga puso nating magigiting na congressman, nakita nila, at saka malaki din ang nagiging collection dahil nga sa mga liblib na lugar, yung medyo may katigasan yung ulo, parang, sige na, pagbayad ka na ng estate tax, may amnesty. Ang ibig sabihin kasi ng amnesty na parang intentional overlooking kung ano man yung pagkukulang at kasalanan mo. Pinapatawad ka na namin, bayaran mo na lang to. Pag binayaran mo to, meron kang immunity sa penalty, sa surcharge, meron kang immunity sa kahit na anumang civil at criminal cases. Wow. Nice. Magkakaroon ka na ng pagkakataong ilipat sa pangalan mo, yung titulo at kung anumang ari-arian. Pero may cut-off. Nasa heaven lang since March 31, 2022, pabalik. Okay. Last week lang pero just the same naman Same lang naman yung rate Basta naman hindi ka nag-lapse dun sa deadline, walang problema. Pero ang benefit kasi nito is, imagine mo kung namatay 30 years ago. Yun nga. Mag-a-avail ka ng amnesty, wala kang 25% surcharge, wala kang interest na 12%, wala kang kaso. Oo nga. At ang maganda nun, dahil 30 years ago, fair market value of the time of death, mas maliit. Yes, nga. So yung mga property na worth 10 million ngayon, baka 10,000 lang nun. Wow. Times 6%. Yun ang basis. Okay. Baka may deduction ka pa. Oo nga. I-avail mo yung deduction. Family home, mga ganyan. Yes, ganun. Family home, standard deductions, medical expenses, funeral expenses. So, baka kung minsan siguro kasi, sir, kaya napakaganda nung show nyo. Just saka yung makakakuha ng informasyon, ng kaalaman yung mga kababayan natin na exempt ka naman All you have to do is file. Correct. Katulad niya yun. Hanggang Exempt ka naman pala. Correct. Hanggang kailan tong amnesty na to ulit? 2025, June 14, 2025. Yan, mga And remember, hindi ito first amnesty kasi meron pang nauna, di ba? Yes. Pangatlo na to, sir. Pangatlo na. Ibig sabihin, sir, huwag natin sisihin yung BIR kasi requirement sa Register of Deeds, bago mo i-transfer yung titulo sa pangalan mo, kailangan mo ng
Certificate of Authority to Register galing sa BIR. Hindi naman alam ni BIR eh. Bigyan mag-file ka para malaman niya. Tapos exempted ka pala. Kahit exempted ka, entitled ka sa car. Yes, I-issue ka ng Certificate of Authority to Register, takbo ka na sa register of deeds. Wala kang binayarang buwis. Kasi exempted ka pala dahil mas malaki pala yung deduction. Wala palang net estate. Pero may ari-arian. Is that possible? Yes, kasi malaki yung deduction. Diba? Diba? Ang galing. Yun yan. Dapat yan na mga kauntahan. Hanggang June 2025. Yan ang ano. Ngayon, last question na tayo. Pero meron kaming bonus question. Kasi with respect to the upcoming barangay elections. Ito, very brief lang. Anong suggestions ang pwede mo mabigay sa mga kahuntahan natin? Tungkol sa kung paano ba nila legal na mapapababa ang estate tax. Kung meron mang ganung paraan. It's not, of course, tax evasion. No? It's tax avoidance. It's very, it's legal, diba? So, meron bang ganun? Practical na suggestions? Marami. Well, actually, unang-una, let me recall, Section 86, Capital A sa Paragraph 1. Meron ka ng automatic, sir, 10 million, standard deduction. Walang tanong, walang substantiation, walang dokumentong kailangan. Lagay mo kaagad sa estate tax mo, 10 million deduction, automatic yun. Okay. So negative, wala ba negative? Let's say property is only 5 million. 5 million, may negative 5 ka pa. But you have to file your return. Yes. And you have to file a certain affidavit for that matter para malaman ni BIR. Kasi kahit na exempted ka nga or nag-negative yan pero hindi ka nag-file, may penalty ng filing. Okay. Nga naman, very siya. Tapos family home, dati 1 million yan, 10 million na rin. So diba? Sir, may condo ka, alam ko, kung worth 10 million. Wala akong condo. May townhouse ka or may mansion ka na worth 10 million, deductible yan, sir. Diba? Mas malaki. Wala kang babayaran. Correct. Text mo lang ako, sir, wala kang babayaran. Sige. Pero wala pa naman, hindi pa naman ako mamamatay. Of course, yes, of course. Pero sa ibang tax pala. Meron pa naman ibang mga taxes. Sige, text kita. Wala na ako issues mga iba pang bagay. Hindi, sir. I was referring to your client. Hindi okay. Lahat tayo nasa academy. Yes. Lahat tayo nasa academy. There's no better public service than teaching. Correct. Tama. Parang kahit na small lang pay, pero I don't know bakit at the end of the day, masaya tayo. May fulfillment Pumasa yung estudyante mo. Masaya ka. Yes. Proud ka. Kahit paulit-ulit, kukwento mo sa same story lang naman, pero masaya ka. That's moral victory, no? Correct. Mabuhay ang mga teacher. Yes, mabuhay. Happy Teachers Day. Lawyers, teacher, mabuhay tayo. No? Kaya, sir, ngayon, kayo, impliedly, teacher kayo ngayon eh. Yes. So, tinuturuan nyo buong Pilipinas. And sir, baka may international pa to. Dahil nasa FB yata to, di ba? Facebook FB and YouTube. Kaya mabuhay kayo and GNN, di ba? Thank you. Thank you. Mga sakit at virus. Ngayon, ito, yung may bonus question. Kasi ito talagang special request to. Tungkol sa barangay and SK elections upcoming. So, lagi kasi nakafocus paano yung proseso nun. Pero parang na-overlook yung tax aspect nito. So, ano ba, very brief lang, Atty. Boying, for our kahuntahan, especially marami interesado, may mga kahuntahan, mga kagawad, mga kandidato, ganyan. Ano ba yung mga dapat nilang tandaan patungkol naman sa relevant taxes sa BSKE? Judge Sinang, Attorney, masasagot ko yung tanong na yan, hindi dahil magaling ako, ha? Masasagot ko yan kasi siyempre, pag teacher ka, lagi kang handa dapat. Yes. Ako, in my case, basta may current event na may tax consequence. Na ano mo na siya agad. Pag-iikutan ko na sa isip ko yan. Kasi minsan may magte-text, minsan may tatawag. Maganda. Makatulong ka. Yes. Makatulong ka, no? So parang yun yung papel natin sa buhay. Now, having said that, ma'am, sa local government code, ang requirement lang para makatakbo ka sa barangay, kailangan natural born citizen ka, actual resident ka 6 months before, and you are able to read and write. So, actually, nag-issue ng advisory yung COMELEC dito eh. Wala nang requirement na registration fees or anything sa BIR so that you will qualify as a legitimate candidate for this coming BSK election. Walang ganung requirement. Basta qualified ka sa local government code, you can run. Pero ano yung confusion? You have to register kasi may requirement para mag-file ka ng SOSE. Yes, yung Statement of Contribution and Expenses. Yes. Ngayon, in relation to Revenue Memorandum Circular 97-2023 and Revenue Regulation 7-2011, may kakaedad na tayo sir. Hahanapin mo pa eh. Kung minsan kasi sumosobra yung contribution sa atin. So, i-report mo yan sa SOSE mo. Ngayon, pagka unutilized yan,
in the eyes of the BIR, taxable yan. Okay. Diba? Tapos, yung magbabayad ka ng pare-pernalya or election campaigns or material, requirements sa Revenue Regulation 12-2018, meron yung withholding tax na 5%. Dapat i-issuean mo siya ng BIR Form 1601E. Okay. Pag hindi, may violation ka. Ngayon, bakit ka kailangan mag-register? Baka mamaya kandidato ka, wala ka naman team number. Anong identity mo sa BIR? Tapos, paano ka mag-withhold? Paano ka magpa-file ng SOSA? Hindi ka pala registered taxpayer. Ngayon, wala kang problema with your qualification as a candidate. Qualified ka. Pero, prepare yourself after meron kang kasong civil, meron kang kasong kriminal sa BIR. Sila ang magpa-file doon, hindi ang COMELEC. Yes, walang immunity yun. Kapitan ka nga, may kaso ka sa BIR. Ngayon, anong consequence? Kinasuhan ka ng BIR. Sir, tuloy ko na. Section 253, small letter C. Okay. Pag nakasuhan ka, na-convict ka, you can be perpetually disqualified from office. Ayan. To run for office, to vote, or any government position. Tax evasion Correct. Pero yung iwasan mo, yung after effect, yun yung iwasan mo. Pero ang ano kasi, itong barangay SK elections, ang mga tumatakbo dito, hindi naman knowledgeable. Kaya of course, nga I'm not maganda saying to, na hindi sila taga-knowledgeable. Pero wala siguro experience. Most of these are just, community leaders na hindi naman, wala naman alam sa tax. Paano yan? May angel ako, kandidatong kapitan, no? Summer in Region 3, tumawag sa akin, sabi niya, Boy, paano ba to yung kalabang ko, two-termer ng kapitan, hindi naman marunong magbasa, hindi rin marunong magsulat. Anong remedy? Siyempre, anong remedy? Not able to read and write. Sabi ko, pwede natin pa-disqualify, pero may proseso. Hindi outright, hindi moto. Diba? So, yun, okay lang yun. Pero yung with respect to BIR registration, sabi ng Supreme Court, hindi mo pwedeng BIR, with due respect sa ating mahal na BIR, hindi mo pwedeng dagdagan yung requirements ng mga candidate. Compliance yan after the election po pwede. Pero may additional exception yun, sir. Kasi kung minsan, yung mga kandidato are at the same time also engaged in business or during the campaign period, nagnegosyo ka or what, you become a legitimate taxpayer. Mag-iiso ka. Kasi baka mamaya, exempted ako kung ano pa man sa registration kasi kandidato ako. Huwag naman ganun. So basta you earn something, you earn income, you have to register. Pero siguro dapat tulungan ng BIR itong mga kandidato na para pumunta sila sa baba sila na mismo magkaroon ng operation registration. Sir, tingin ko, with due respect, COMELEC. Ang COMELEC. Siguro magbawa si COMELEC, saka si BIR. Para madali para sa kanila. Ngayon ko lang, yun nga, sa tax aspect nitong sa BSKE, parang ngayon lang tayo naliwanagan. And I'm sure mga kauntahan natin, lalo ng mga kandidato, tandaan niyo po yung sinabi na yan ni Attorney Boying. Correct. Thank you for that, yung sa ating bonus question. Surprise, hindi siya bonus Surprise question. Okay lang, so happy to help, no? Yes. Tama ka, sir, yung actually, madali namang matuto yung mga Pilipino, kulang lang sa informasyon. Yes. Despite the technology, despite the technology, kasi yung mga liblib na lugar, tapos nasusurprise sila, hindi naman pwedeng excuse yun, sir. Ignorance of the law. Tama. Correct. Yan nga. Sayang naman, nanalo ka, tapos na-convict ka, tax evasion, tanggal ka na, hindi perpetual disqualified ka. Correct. Dahil lang hindi ngayon, ang problema lang, ito meron akong concern ngayon, kailangan ko lang ilabas to. Baka mamaya ma-weaponize to against a political opponent, itong rule na to. Mamaya baka nagmamanman lang kung sino tumatakbo, tapos pailan agad ng disqualification. Sabi nga, di ba, if you run for public office, parang yung public status mo, nilatag mo lang yung sarili mo. Dapat ready ka na to be attacked. Correct. Ngayon, mas maganda kung compliant ka. Yun yung maganda doon. Sumusunod ka sa gobyerno, kahit anong iba to sa'yo, welcome. Wala kang skeletons in the Nag-file ako. closet. Ngayon, anong pinakamaganda kung tatanungin nila yung ating People's Court? Advice ko, mag-register ka na. Wala namang mawawala At least, rehistrado ka na. Sino pang babato sa'yo? And first in time, first in right. Tapos, nagdemanda ka. Baka mamaya, i-counter sa'yo, hindi ka pala rehistrado. Rehistrado ka, pwede mo siyang i-demanda ng buong buo. Ayan. Galing. Okay. Napaka-informative ng ating discussion talaga. Kasi napaka-overwhelming. Pero ang ganda ng pagkaka-explain. Talagang madaling maunawaan. At may bonus pa, di ba? Hindi lang estate tax, meron pa tayo sa BSKE tax. Walang problema. Basta Ayan. para sa GNN at sa iyo, Attorney Allen Judge. No? Yes. Thank you very much, Attorney Boying. No? Mas maliwanag pa sa sikat na araw ang discussion natin on estate tax plus yung bonus Actually, topic. sa mga ibang guesting ko, dito,
maraming nagulat na ako pala si Attorney Boying. Hindi ko na napigil. Ninang ko second mother. Grabe ka. Mga second mother, parang ang age ka pa naman natin, konti lang. Hindi siya nawala sa puso't isipan ko nung nasa Basti kami na napagtsagaan niya akong kakwentuhan. Sabi ko, ito si Judge na... Noon nga akala ko estudyante ka ni Judge eh. Okay lang naman, sir. Tatanggapin ko. Hindi, ibig sabihin na, for I knew young lawyer na binigyan niya ako ng oras na hindi lang isa, 2 beses. Sabi, okay to si Judge. Kasi nagkakaabot kami sa sa faculty. Kami nagkakakwentuhan. Makulit kasi siya. Ay, hindi magkwento sa mga... Makulit, pero hindi mo na-open si Judge. Hindi naman obnoxious na makulit. Masarap na kakwentuhan. Kaya nga siguro kami nagkasundo. Kaya nung unang-una talaga, sabi ko sa mission, hindi, may ninang tayo dun sa si Judge. Correction pala. Kaya nga ako na pag nagpapaklose nga ako dito kasi pagka bumalik to sa judiciary. Grabe. Apply ako sa'yo. Mag-apply ako sa'yo kahit na ano lang. Ako sa'yo naman ako mag-apply pag nasa kanya. Kaya pa naging justice to ng Supreme Court. Tapos magte-text si Judge, si Ninang na, Boying, pwede ka ba? Naman. Yes. Ito lang pa. Court attorney lang. Ano ka? Hindi na tayo. Ewan ko. Anyway, sige mga kahuntahan. Maraming salamat ulit sa iyo, Attorney Boying, at sa ating mga kahuntahan. At unfortunately, kahit po gusto pa namin mag-extended run, dahil na-miss namin ang ating pagtitaping, ang show, diba, isa't isa. But that's all for now. So it's me again, former Judge Jing T. Uyenko Nolasco. And please, join us again next time. And Attorney Ako naman po si Attorney Al Jumrani. Yan. So, at kita-kita po tayo ulit mga kauntahan. No? Next week ulit, brand new episode, promise. Dito po sa show natin na For the People, By the People, and Of the People. This is the People's Court.